Sa mundong ito, ang mga tao ay maaaring makakuha ng mga epic skills sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng skill tree. Kung swerte ka, maaaring maging isang firebender ka o kaya'y isang sword saint. Ngunit sa kaso ni Light Underwood, ang nakuha lamang niya ay ang pagiging isang fruit master. Noong araw ng seremonya kung kailan dapat nilang matanggap ang kanilang mga skills, magkasamang naglalakad sina Light at ang matalik niyang kaibigan na si Lena Floria papunta sa simbahan. Punong-puno sila ng kasabikan habang pinag-uusapan kung anong mga skills ang kanilang maaaring makuha. Si Light ay matagal nang nangangarap maging isang adventurer, kaya't masaya na siya basta't makakuha ng anumang combat type skill. Samantalang si Lena naman, hindi masyadong alintana kung anong skill ang makukuha niya, ang mahalaga sa kanya ay makasama si Light sa anumang mangyayari. Sa kabila nito, kinakabahan pa rin si Lena, dahil walang sino man ang nakakaalam kung anong uri ng skill ang matatanggap nila hanggang sa makain nila ang bunga ng skill tree. Ngunit naniniwala si Light na pareho silang makakakuha ng mga kamanghamanghang skills. Noong araw na sila ni Lena ay pumunta sa simbahan, ipinaliwanag ng banal na sister kung paano gumagana ang mga skill fruits. Kapag kinain mo ang bunga, magkakaroon ka ng isang skill na magagarantiya ng trabaho sa anumang kaugnay na larangan ng iyong pinili, at walang pangangailangan ng crippling student loan debt. Pinayagan silang pumili ng kahit anong bunga mula sa mga nakahandang skill fruits upang makuha ang kanilang skill, ngunit mayroong isang mahigpit na alituntunin na hindi nila maaaring suwayin, anuman ang mangyari, isang beses ka lang maaaring kumain ng skill fruit sa buong buhay mo. Kung susubukan mong kumain ng pangalawang bunga, magiging lason ito sa iyong katawan. Marami na ang namatay dahil sa hindi nila nagustuhan ang kanilang unang skill at nagtangkang kumain ng pangalawang bunga. Dahil dito, mariing ipinaliwanag ng banal na sister na ang pagkain ng higit sa isang skill fruit ay may 100% fatality rate. Nagulat si Lena nang marinig niyang napakapanganib pala ng mga bunga, ngunit tiniyak ng banal na sister na hanggat hindi siya kakain ng pangalawang bunga, magiging ligtas siya. Matapos ibigay ang mga babala, sinabihan sila ng banal na sister na simulan na ang pagpili ng kanilang bunga. Si Lena ang unang lumapit, kumuha siya ng isa sa mga bunga at dahan-daang kumagit. Agad-agad, naramdaman niya ang kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag, at biglang uminit ang katawan ni Lena. Napagtanto ng banal na sister na ito ang maalamat na sword saint skill. Napakabihira ng skill na ito kaya't hindi niya inasahan na makikita niya itong makuha ng sino man sa personal. Ngunit ngayon na opisyal ng isang sword saint si Lena, nakatakda siyang maging isa sa pinakamagagaling na adventurer sa buong bansa. Masayang masaya si Light para kay Lena, kaya't binati niya ito sa natanggap na kamanghamanghang skill. Ngunit ngayon ay siya na ang susunod, kaya lumapit siya sa altar upang pumili ng bunga para sa kanyang sarili. Alam niyang maliit ang tsansang makuha niya ang kasing gandang skill ng Sword Saint, ngunit umaasa pa rin siyang makakakuha ng decenteng combat skill upang makasama niya si Lena sa pakikipagsapalaran. Gayunpaman, nang kumagit siya sa bunga at naramdaman ang pag-agos ng skill sa kanyang katawan, nalungkot siya nang marinig na ang nakuha niya ay not ang master. Sinubukan ng banal na sister na magbigay ng suporta, ngunit sinabi niya na ang tanging laban na kakayanin ni Light ay ang paglaban sa mga peste sa bukid. Lubos na nadismaya si Light dahil tila nawasak ang pangarap niyang maging isang adventurer. Kaya't nagtanong siya kung maaari ba siyang kumuha ng isa pang bunga, ngunit pinaalalahanan siya ng banal na sister tungkol sa 100% fatality rate kaya't hindi niya ito pinayagang kumain pa ng isa. Sinubukan ni Lena na pasayahin si Light at sinabing mananatili na lang siya sa nayon upang tumulong sa pagpapalago ng mga prutas kasama siya. Hindi mahalaga kay Lena kung ano ang gagawin niya, basta't magkasama sila ni Light. Ngunit hindi tatanggapin ng banal na sister ang lahat ng pag-ibig at malasakit na ito. Ang Sword Saint skill ni Lena ay isang pambihirang biyaya na nagaganap lamang isang beses kada dekada, kaya't hindi niya hahayaang sayangin ito ni Lena sa pagiging isang magsasaka. Mariing iginiit ng banal na sister na dapat maging isang adventurer si Lena para sa kapakanan ng bansa. At higit pa rito, dadalhin niya si Lena sa Royal Capital agad-agad upang simulan ang kanyang pagsasanay doon. Wala si Lena ng lakas ng loob upang tumanggi sa utos ng banal na sister, kaya't wala siyang nagawa kundi magpasunod. Habang hinahatak siya papalayo, ipinangako niya kay Light na babalik siya balang araw. Lumipas ang 3 buwan mula noong araw na iyon, at sinisikap ni Light na gawing maayos ang kanyang buhay bilang isang magsasaka. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang gawing malalaki at magaganda ang mga nuts. Kapag hinog na ang mga ito, ibinebenta niya ang mga ito sa bayan at kumikita. Hindi naman ganon kasama ang buhay niya,
Basta't pinipilit niyang itulak sa likod ng kanyang isipan ang mga mapanghimasok na alaala at emosyon. Sa araw na iyon, pumunta si Light sa bayan upang ibenta ang kanyang nuts. Gayunpaman, dahil maliit ang mga nuts niya, maliit din ang bayad na natatanggap niya. Habang pauwi na siya sa kanilang bahay, napansin niya ang isang poster na may balita tungkol kay Lena. Sa poster, nakasaad na si Lena ay napromote na sa S-rank sa loob lamang ng 3 buwan mula nang umalis siya sa Nayon. Napakaganda ng takbo ng kanyang buhay at napakaraming nararating. Bagamat masaya si Light para kay Lena, ang malaman kung gaano kaganda ang takbo ng buhay nito ay mas lalong nagpabigat sa pakiramdam niya. Naramdaman niyang isa siyang ganap na bigo, kahit pa alam niya sa sarili niyang wala siyang skill upang maging isang adventurer. Si Light ay nag-e-ensayo araw-araw sa pag-asang baka natural niyang ma-unlock ang isang sword skill o anumang katulad nito. Paulit-ulit niyang hinahampas ang isang tuod ng puno, at naniniwala siyang kung kaya niyang hatiin ito gamit ang espada, magiging sapat ang kanyang lakas upang maging isang adventurer sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Gayunpaman, hindi laging nagbubunga ang pagsisikap, kaya't ang tanging nakuha niya mula sa lahat ng kanyang pagsasanay ay mga pasa sa kanyang mga palso. Napahigi siya sa lupa, talunan, at sinimulang mag-isip kung naaalala pa kaya siya ni Lena. Nangako itong babalik para sa kanya, ngunit sa lahat ng kasikatan at kayamanang natamo nito, hindi na siya magugulat kung nakalimutan na ni Lena ang kanyang pangalan at mukha. Sa sandaling iyon, lumapit kay Light ang isang batang babae na nagngangalang Alo, dala ang isang baso ng tubig para sa kanya. Si Alo ay halos ulila na, at dahil ayaw siyang alagaan ng pinuno ng Nayon, basta na lang itong iniwan sa harapan ng bahay ni Light isang araw. Nakita ni Light na wala nang ibang mapupuntahan si Alo, kaya't nagpa siya siyang kupkupin ito. Simula noon, magkasama silang nanirahan. Sinabi ni Alo kay Light na tapos na siyang maghanda ng hapunan, kaya kung gusto niya, maaari na siyang pumasok upang kumain. Masayang pumayag si Light at agad pumasok, kinuha niya ang unang subo ng pagkain, at habang kumakain, tinanong siya ni Alo kung kumusta ang ani ngayong araw. Sinabi ni Light na maganda naman ang kita ngayong araw, lalo na't simula nang mag-focus siya sa pagtatanim ng mga skill fruits kamakailan. At, sa totoo lang, hiwalay na inilagay ni Light ang lahat ng skill fruits sa mga kahon na malinaw na may mga marka ng skull emojis. Pinagbabawalan niya si Alo na kainin ang mga iyon sa anumang sitwasyon. Hindi naisip ni Alo na delikado pala ang skill fruits kaya't napakakapaki-pakinabang ng babala ni Light, o mas tamang sabihin, sana'y naging kapaki-pakinabang ito isang oras na ang nakalipas, dahil ginamit ni Alo ang ilan sa mga iyon para gawing stew na kinakain nila ngayon. Biglang tumayo si Light, puno ng pagkabahala, at tinanong kung sigurado ba si Alo na gumamit siya ng skill fruits sa nilutong stew. Walang pagdududa, inamin ni Alo na oo, ginamit nga niya ang mga ito. Ayon sa sinabi ng banal na sister, ang pagkain ng pangalawang skill fruit ay tiyak na magdudulot ng kamatayan. Bigla na lang naramdaman ni Light na umiinit ang kanyang katawan. May matinding sakit siyang naramdaman sa kanyang dibdib kaya't inakala niyang ito na ang katapusan niya. Bumagsak siya sa sahig at, sa kanyang huling hininga, humingi ng tawad kay Alo dahil sa kanyang pagkakamali, ang umasa na maiintindihan ni Alo ang mga label kahit na hindi pa ito marunong magbasa. Ngunit habang nakahiga siya at hinihintay ang kanyang kamatayan, napansin ni Light na parang matagal na ang paghihintay na iyon. Naupo siya at, sa kanyang pagkagulat, napansin niyang maayos ang kanyang kalagayan. Wala siyang nararamdamang masama, napansin ni Alo ang nalilitong ekspresyon ni Light kaya tinanong siya kung ayos lang ba siya. Ito mismo ang dahilan ng pagkalito ni Light, kumain siya ng pangalawang skill fruit, na ayon sa lahat ng nalalaman niya ay dapat ay nagdala ng tiyak na kamatayan. Bigla na lang naramdaman ni Light ang matinding sakit ng ulo, kasabay ng pag-agos ng bagong kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa parehong sandali, nakaramdam din si Alo ng matinding kirot sa kanyang katawan. Dahil kumain din siya ng stew, nangangahulugan itong magkakaroon din siya ng skill. Biglang napansin ni Alo ang mga salitang lumulutang sa harapan ni Light. Binasa niya ang impormasyon tungkol sa Nut Master skill ni Light. Bukod sa kakayahang magpatubo ng mga nuts, ang kanyang skill ay nagbibigay rin ng immunity laban sa lahat ng uri ng nut poisons. Nagulat si Light at tinanong si Alo kung paano niya nalaman iyon. Ipinaliwanag ni Alo na nakakakita siya ng mga salitang lumulutang sa ere, at napagtanto ni Light na malamang ay nakakuha si Alo ng isang uri ng appraisal skill. Patuloy na binasa ni Alo ang impormasyon ni Light at nalaman niyang mayroon na itong pangalawang skill. Sinabi niya kay Light na ngayon ay nagtataglay ito ng kakayahang tinatawag na Sword God.
Ang Sword God skill ay lubos na nagpapataas ng lakas ng pag-atake ni Light kapag may hawak siyang espada, pati na rin ang kanyang magic resistance. Kung totoo ang sinabi ni Alo, maaaring ito na ang katuparan ng pangarap ni Light. Gusto niyang subukan ang kanyang bagong skill, kaya't agad siyang tumakbo palabas ng bahay, dala ang kanyang espada, at pumunta sa kagubatan upang kumpirmahin ito. Itinaas niya ang kanyang espada at, sa isang simpleng pag-swing, nahati niya ang tuod ng puno sa dalawa, pati na rin ang mas malaking puno sa likod nito. Sa puntong ito, ligtas nang sabihin na up na si Light. Kinabukasan, pumunta siya sa bayan upang magtungo sa guild at sa wakas ay maging isang adventurer. Punong-puno siya ng kasabikan dahil matagal na niyang pinapangarap na makapunta dito. Ang una niyang napansin ay ang notice board na puno ng mga bounty quests. Kapag matagumpay nilang natapos ang isang quest, maaari silang makabili ng bagong kagamitan at masarap na pagkain. Ngunit ang pera ay hindi lamang dahilan ng pagpunta ni Light sa guild ngayon. Gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang maitutulong ng kanyang Sword God skill sa labanan, at kung maganda ang resulta, maaaring maging isang opisyal na adventurer na siya. Sinabihan niya si Alo na maupo muna sa isang bangko habang kinukuha niya ang isang quest sa front desk. Habang wala si Light, ginamit ni Alo ang kanyang appraisal skill upang suriin ang lahat ng tao sa loob ng guild. Namangha siya sa iba't ibang klase ng skills na mayroon ang mga tao, ngunit nagulat din siya kung gaano kabulok ang ilan sa mga ito, tulad ng isang lalaki na may self-damaging skill. Biglang may narinig na kaguluhan si Alo malapit sa front desk. Paglingon niya, nakita niyang si Light ang nasa gitna ng pagtatalo kasama ang isang adventurer. Nakilala ng lalaki si Light bilang taong nagbebenta ng mga nuts sa palengke, kaya tinawag niya itong talunan at sinabing walang puwang ang isang tulad niya sa guild. Gayunpaman, hindi pinansin ni Light ang lalaki, tumalikod lang siya at sinabi kay Alo na pwede na silang umalis. Nainsulto ang lalaki dahil binaliwala siya ni Light, kaya't ang normal niyang reaksyon ay ang atakehin si Light gamit ang kanyang espada. Ngunit dahil sa Sword God skill ni Light, napabuti rin ang kanyang reflexes. Sa isang iglap, madali niyang nablock ang pag-atake ng lalaki, na nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng naroroon. Hindi alam ng lalaki na may kakayahan si Light na gawin iyon, kaya't buong intensyon niyang magtangka ng pagpatay sa araw na iyon. Ngunit nang makita ng mga kaibigan ng lalaki na kayang ipagtanggol ni Light ang sarili, pinilit nila si Jin na tumigil na lang at umalis, dahil hindi niya kayang manalo sa labanang iyon. Sinubukan ni Jin na gawing biro ang kanyang pagkagalit at nagkunwaring hindi naman talaga niya intensyong saktan si Light. Kaya't siya at ang kanyang mga kaibigan ay umalis sa guild upang simulan ang kanilang unang misyon. Ilang sandali lamang matapos iyon, umalis na rin sina Light at Alo dahil nakuha na ni Light ang kanilang quest. Nagpunta sila sa Rocky Plains, at sabik si Light dahil baka sa wakas makita na niya ang isang monster sa personal. Subalit alam niyang mapanganib ang lugar na ito, kaya't sinabihan niya si Alo na manatiling malapit sa kanya. Hindi nagtagal, napansin nila ang kanilang target, isang slime monster na nasa di kalayuan. Agad na naghanda si Light upang harapin ito, maingat siyang lumapit, nagtatangka ng isang sneak attack, ngunit napansin pa rin siya ng slime. Dahil dito, nagpa siya si Light na gawin na lang ang isang harapang pag-atake. Mas malakas na ngayon si Light kaysa dati, kaya't nang sumugod siya sa slime, nasaksak niya ito at nahati sa dalawa. Ngunit dahil sa lakas ng kanyang pag-atake, hindi lang ang slime ang naputol din ang lupa sa ilalim nito, na nagdulot ng malaking lamat sa lupa. Masaya si Light na ang kanyang Sword God skill ay talagang kapaki-pakinabang sa labanan, ngunit napagtanto niyang kailangan niyang matutong kontrolin ang kanyang lakas upang maiwasan ang anumang karagdagang pinsala. Binati siya ni Alo sa kanyang unang matagumpay na quest, ngunit upang makumpleto ito, kailangan nilang hiwain ang katawan ng slime at dalhin ang mga piraso pabalik sa guild upang ipagpalit ito sa pera. Sinabi ni Alo na medyo nakakaramdam siya ng guilt sa paghiwa ng katawan ng slime, ngunit ipinaalala ni Light sa kanya na makakabili sila ng pizza kapag naibenta na ang mga piraso nito. Dahil dito, isinantabi ni Alo ang kanyang prinsipyo at nagsimulang dissectin ang slime. Biglang nakarinig sila ng sigawan mula sa kabilang bahagi ng plains, kaya't nagmamadali silang pumunta roon. Doon nila nakita sina Jin at ang kanyang grupo na inaatake ng isang napakalaking ogre. Pumili lang ang grupo ni Jin ng madaling quest upang pumatay ng slime at umuwi, ngunit hindi nila inaasahang makakaharap ang isang ogre. Ang ogre ay sumugod at hinampas sila ng mace nito, ngunit nagawa nilang umiwas. Gayunpaman, kahit pa sila makaligtas sa unang pag-atake, wala silang pagkakataong manalo laban sa halimaw. Tinawag sila ni Light at tinanong kung ayos lang sila.
Nang makita siya ni Jean, naisip nitong gamitin si Light bilang pain upang makatakas sila. Tumakbo sila diretso kay Light, at sa unay naguluhan siya sa kanilang ginagawa. Ngunit nang lagpasan nila siya, napagtanto niyang ginagamit nila siya upang mabaling ang atensyon ng ogre. Ngayon, nakatuon ang ogre kay Light, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ito. Para kay Light, ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang hangganan ng kanyang bagong skill. Sumugod ang ogre at hinampas siya ng mace nito, ngunit mabilis siyang umilag. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Aloe na ang kanyang sword god skill ay hindi nagpapataas ng kanyang defense, kaya't isang tama lang ay maaari siyang mamatay. Kahit na may banta ng kamatayan, tumanggi si Light na umatras mula sa laban. Nangako siyang magiging pinakadakilang adventurer sa mundo, at upang maabot ang layuning iyon, kailangan niyang harapin ang mga hamong tulad nito. Sanay na siya ngayon sa lakas ng kanyang katawan, kaya't tumalon siya sa ere. Nang tangkaing hampasin siya ng ogre, pinutol niya ang mace nito sa gitna. Sa kabila ng panganib, determinado si Light na abutin si Lena upang muling magkasama sila. Sa isang mabilis na galaw, ibinaba ni Light ang kanyang espada at nahati ang ogre sa dalawa. Nakita ito ng grupo ni Jean mula sa isang burol, na mangha sa kanyang lakas. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Light sa guild upang ipagpalit ang kanyang mga nakuha sa pera. Hindi makapaniwala ang receptionist na natalo ni Light ang isang ogre ng mag-isa. Bilang patunay, ipinakita niya ang sungay ng ogre na dinala niya, at dagdag pa, sinabi ng grupo ni Jean na nakita nila mismo ang nangyari. Sa wakas, naniwala ang receptionist at sinabing maghintay sandali upang kunin ang kanyang gantimpala. Habang naghihintay, nagpasalamat ang grupo ni Jean kay Light sa pagliligtas sa kanila. Biglang nagtipon ng isang karamihan sa harap ng guild, kaya tinanong ni Light kung ano ang nangyari. Ipinaalam ni Jean na dumating na ang S-rank party, ang grupong sinalihan ni Lena. Ito ang unang beses na nakita ni Light si Lena matapos ang 3 buwan. Agad na lumapit si Light kay Lena at sinubukang bumati, ngunit sa kanyang pagkabigla, ang tanging sagot ni Lena ay, "Hindi ko kilala ang lalaking ito." Lubos na nalungkot si Light at hindi makapaniwalang nakalimutan siya ni Lena matapos lamang ang 3 buwan. Nakatayo lang siya doon, nakatulala at nakanganga, walang ideya si Aloe kung ano ang nangyayari, kaya't sinubukan niyang pasayahin si Light. Sinabi niya na dapat silang magpizza, kahit labis na nalulungkot si Light, pumayag siyang dalhin si Aloe upang kumain ng pizza, pero halatang matamlay pa rin siya. Dahil dito, biniro siya ni Aloe na uubusin niya ang lahat ng pizza kung hindi agad magpapakalma si Light. Napagastos ng malaki si Light para sa pizza, kaya kahit masama ang loob niya kay Lena, hindi niya hahayaang masayang ito. Sa sobrang bilis niyang kumain, nabulunan siya, pero sa kabutihang palad, may nag-abot sa kanya ng isang baso ng tubig. Nang tignan niya kung sino ang tumulong, nagulat siya nang makita na ang tumulong ay si Lena. Malapit na siyang sumigaw ng pangalan nito, ngunit tinakpan ni Lena ang kanyang bibig at sinabihang tumahimik dahil baka marinig sila ni Bruce. Umupo si Lena sa kanilang mesa, at ipinakilala ni Aloe ang sarili niya dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Lena. Magtatanong sana si Lena kung paano naging adventurer si Light sa loob lamang ng 3 buwan, ngunit nauna si Light na magtanong kung ano ang ginagawa ni Lena doon. Sa totoo lang, iniisip din ni Lena kung bakit naroon si Light, dahil hindi niya inasahan na makikita ito sa guild. Ipinagmamalaki ni Light na siya at si Aloe ay naging mga adventurer. Ipinaliwanag din niya ang nangyari sa insidente ng skill fruit na nagbigay daan sa kanya upang magkaroon ng pangalawang skill. Mukhang masaya si Lena para kay Light, dahil nangangahulugan itong maaari na niyang matupad ang kanyang pangarap. Pagkatapos, tinanong ni Light si Lena kung kumusta ang karanasan nito sa S-rank party na Sacred. Ngunit base sa ekspresyon ni Lena, hindi ito mukhang masaya. Ipinaliwanag niya na pinilit lang siyang makipaglaban kasama ang mga hindi niya kilalang tao na pinili ng banal na sister. Maganda ang bayad, ngunit ang samahan ay, mas toxic pa kaysa sa Call of Duty lobby. Pinayuhan ni Lena si Light na iwasan ang Sacred kung gusto niyang mag-enjoy sa pagiging adventurer. Hindi pa rin maintindihan ni Light kung bakit masama ang Sacred dahil ang dami niyang narinig na magagandang bagay tungkol sa grupo. Ngunit naalala ni Lena ang isang insidente 2 buwan na ang nakalipas, nang ang kanilang grupo ay lumaban sa isang higanteng serpent. Ang mga serpent ay mahina sa apoy, kaya inutusan ni Gross ang mage na gamitin ang kanyang fire magic upang talunin ito. Gayunpaman, sumobra ang ginawa ng mage at nasunog pati ang isang kalapit na sakahan. Nang sinubukan ni Lena na sabihin ito kay Gross upang magawa nila ang paraan upang pigilan ang sunog, walang pakialam si Gross.
Ayon sa kanya, ang trabaho nila ay patayin ang serpent, at nagawa na nila iyon, kaya walang dahilan upang mag-alala tungkol sa walang kwentang bagay, tulad ng collateral damage. Sinubukan din ni Lena na ipaliwanag ang sitwasyon sa banal na sister, ngunit mas lalo lang itong nawalan ng malasakit kaysa kay Gross. Hindi mahalaga kung gaano karaming ari-arian ang masira o kung ilang mga magsasaka ang mamatay, basta't maalala sila ng kasaysayan bilang mga bayani. Hindi sinabi ni Lena kay Light ang tungkol sa baluktot na pananaw ng kanyang grupo, ngunit halata naman kay Light na hindi masaya si Lena. Kaya't inanyayahan niya itong sumama sa kanila ni Alo kung gusto nito. Subalit, kahit nagustuhin ni Lena na sumama, may mga dahilan na pumipigil sa kanya mula sa pag-alis sa Sacred. Sinabi ni Lena na ayos lang siya, ngunit kitang-kita ni Light na umiiyak siya. Alam niyang may mali, ngunit ayaw ni Lena na hilahin si Light papunta sa magulo niyang sitwasyon, kaya't umalis siya mula sa kanilang mesa. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Light sa front desk upang kunin ang gantimpala niya sa pagpatay sa ogre. Nabigla siya nang bigyan siya ng 10,000 gold pieces, mas maraming pera kaysa sa nakita niya sa buong buhay niya. Ngunit kahit na napakalaking gantimpala ang natanggap ni Light, hindi siya nasasabik. Lubos siyang nag-aalala kay Lena, ngunit hindi niya ito matutulungan hanggat hindi niya alam kung ano ang pinipilit ng Sacred na gawin nito, at hindi naman niya ito sasabihin ng direkta. Dahil dito, iminungkahi ni Alo na tanungin na lang niya ng personal si Gross, ang leader ng Sacred, dahil bukas ang pinto ng kanyang lounge. Sa loob ng lounge, si Gross ay nakaupo kasama ang dalawang babae, nagkukwento tungkol sa kanyang mga alamat na labanan. Halimbawa, sinabi niya ang tungkol sa kanyang pinakahuling laban kung saan siya at ang kanyang grupo ay nangangaso ng isang masamang grizzly. Upang mapatay ito, ginamit ng kanyang grupo ang isang napakalaking inferno, at pagkatapos ay ibinigay ni Gross ang pamatay na hampas. Biglang pumasok ang receptionist upang talakayin ang reklamo tungkol sa kanilang misyon. Ang mga tao mula sa nayon kung saan nila nahanap ang masamang grizzly ay nagsampa ng reklamo, sinasabing ang fire attack na ginamit ng grupo ni Gross ay nagdulot ng pagkatuyo ng kanilang reservoir, kaya't wala na silang tubig. Agad na binaliwala ni Gross ang reklamo at nagbigay ng palusot, sinasabing normal lang ang collateral damage kapag nakikipaglaban sa malalakas na halimaw. Subalit, sa totoo lang, lihim niyang ini-enjoy ang paggawa ng problema para sa mga mahihina, dahil iniisip niyang mas mababa sila sa kanya. Narinig ni Light ang buong pag-uusap, at galit na galit siya. Alam niyang hindi kailanman babaliwalain ni Lena ang mga problema ng mga ordinaryong tao. Hinamon niya si Gross at iginiit na hayaan nitong umalis si Lena sa Sacred dahil halata namang nahihirapan ito. Ngunit hindi siya sineryoso ni Gross, sa halip, tumawag ito ng security upang palayasin si Light mula sa lounge. Dali-daling tumakbo si Alo papunta kay Light at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Light na maayos siya, ngunit binalaan siya ng ibang adventurers na masama ang ideya ng pag-antagonize kay Gross. Bagamat masama ang ugali nito, ang paggalit sa kanya ay magdadala rin ng galit ng banal na sister, at kapag may galit ito sa iyo, maaari nang tapusin ang iyong adventuring career. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng miyembro ng Sacred sa lounge, abala sa pagpapahayag ng kanilang kadakilaan. Ngunit si Lena, naalala ang sinabi ni Light tungkol sa pag-alis sa Sacred kung ito ang nagpapahirap sa kanya. Matapos mag-ipon ng lakas ng loob, sa wakas, idineklara ni Lena sa lahat na gusto niyang mabuhay ayon sa kanyang sariling moral code bilang isang adventurer. Kaya't opisyal niyang inihayag na aalis na siya sa Sacred, epektibo kagad. Si Lena ay naglakad papunta sa pintuan ng guild upang umalis, ngunit bago pa man siya makalabas, biglang sumugod si Gross sa kanyang harapan at tinakat siyang papatayin siya dahil sa kanyang pagtalikod sa kanya. Naghandang bunutin ni Lena ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili, ngunit naisip niyang kahit pa may sword saint skill siya, imposibleng matalo niya si Gross sa isang laban ng isa sa isa. Dahil dito, napilitan siyang sumuko at inalis ang kamay niya mula sa kanyang espada. Sinampal siya ni Gross ng malakas, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Habang nakahandusay si Lena, nagbigay si Gross ng walang malasakit na talumpati tungkol sa pagpupursige para sa kapakanan ng lahat ng tao na kanilang maliligtas balang araw. Sinabi niyang kailangan niyang magpatuloy hanggang sa araw na mamatay siya sa laban. Kinahapunan, handa na ang grupo ng Sacred na umalis sa bayan. Si Lena ay nag-resign na sa kanyang tadhana, handang mamuhay bilang alipin ni Gross. Gayunpaman, habang palabas sila ng bayan, hinaranggan ni Light ang kanilang daraanan.
Tinanong ni Gross kung bakit nandoon si Light, at buong tapang na idineklara ni Light na naroon siya upang bawiin ang kanyang kaibigan. Sinabi niya kay Lena na sila ni Alo ay maghahanap ng mga halimaw at gusto nilang sumama siya sa kanila. Paalala niya kay Lena ang pangako nilang dalawa na magiging mga adventurer ng magkasama, at sinabi niyang nais niyang tuparin ang pangakong iyon. Naalala ni Lena ang kanilang pangako, at gustong-gusto niyang sumama kay Light. Ngunit wala siyang lakas ng loob upang labanan si Gross. Kaya't nagmakaawa siya kay Light na umalis na lang upang hindi ito masaktan. Nang tanggihan ni Lena ang alok ni Light, tinangka ni Gross na paalisin ito, ngunit hindi pa rin sumusuko si Light. Sa halip, hinamon niya si Gross sa isang duel para sa kalayaan ni Lena. Noong una, tinanggihan ni Gross ang laban dahil wala siyang dahilan upang labanan ang isang walang kwentang tao. Ngunit nang tinukso siya ni Light, tinanong kung natatakot siyang matalo ng isang nobody, hindi napigilan ni Gross na tanggapin ang hamon. Planado niyang gawing halimbawa si Light sa lahat, nagbigay siya ng kondisyon na kapag natalo si Light, babanatan siya ng guild at hindi na siya maaaring bumalik sa lungsod. Pumayag si Light sa kondisyon, ngunit tinangkang kumbinsihin ni Lena na umatras ito, dahil hindi siya naniniwalang kaya niyang talunin si Gross sa isang laban ng espada. Naglabas ng espada si Gross at naghanda upang umatake, ngunit bago niya magawa, ginamit ni Alo ang kanyang appraisal skill upang malaman ang kakayahan ni Gross. Ipinahayag niyang mayroon itong Godspeed skill, isang kakayahang makalapit sa kalaban sa isang iglap. Sinabihan niya si Light na mag-ingat, hinanda ni Light ang kanyang espada at, upang gawing patas ang laban, sinabi niya ang kanyang mga skills, Not Master at Sword God. Hindi ito pinaniwalaan ni Gross, dahil imposibleng magkaroon ng dalawang skills ang isang tao. Biglang ginamit ni Gross ang Godspeed skill upang mabilis na makalapit at umatake. Halos hindi nakita ni Light ang paparating na atake, ngunit nagawa pa rin niyang harangin ito. Paulit-ulit na umatake si Gross, at napilitan si Light na maging defensible dahil hindi niya kayang sumabay sa bilis ng mga atake nito. Sa wakas, nagawa niyang makabuo ng distansya, ngunit mabilis din itong nawala nang biglang lumitaw si Gross sa likod niya at tinamaan siya sa tagiliran gamit ang tuhod nito. Walang ligtas na lugar sa labanang ito, kapag nasa loob ng saklaw ng laban, maaaring lumitaw si Gross kahit saan. Aminado si Light na napakalakas ni Gross, ngunit tumanggi siyang sumuko. Sumugod siya upang umatake, ngunit naiwasan ito ni Gross. Habang nawala ng balanse si Light, winasak ni Gross ang kanyang espada, halos tinapos na ang laban. Ngunit sa halip na agad tapusin si Light, nagpakita si Gross ng awa. Sinabi niyang papatawarin niya si Light kung ipapangako ni Lena ang kanyang walang hanggang katapatan sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Light kay Lena na huwag mag-alala, dahil makakahanap siya ng paraan upang manalo sa laban. Bagamat hanggang ngayon ay natatalo siya, hindi pa siya sumusuko. Ngunit nagpa siya si Lena na magtiwala kay Light, naniniwala siyang kaya niyang manalo sa labanang ito, anuman ang mangyari. Naiinis na si Gross sa patuloy na, kawalang galang, kaya't nagplano siyang tapusin si Light sa susunod niyang atake. Samantala, wala pa ring espada si Light, tumingin siya sa paligid para sa isang pansamantalang pamalit at nagpa siya siyang hiramin ang wallet ng isa sa mga manunood. Inisip ni Gross na iniinsulto siya ni Light, at sa isang banda, tama siya, dahil pwede namang hiramin ni Light ang espada ni Lena. Pero buo ang tiwala ni Light na kaya niyang talunin si Gross gamit lamang ang wallet. Tiningnan ni Light ang wallet at inisip itong parang isang espada, pagkatapos ay naghanda para sa mga atake ni Gross. Sa mga naunang bahagi ng laban, nahuhuli si Light dahil patuloy siyang tumitingin sa galaw ni Gross. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang sundin ang agos ng laban at umatake kapag tama ang panahon. Salamat sa pagbabago ng diskarte ni Light, mabilis na nakareaksyon ang kanyang katawan. Nang pumasok si Gross sa saklaw ng atake, ginamit ni Light ang wallet upang hampasin si Gross sa mukha ng napakalakas, dahilan upang tumilapon ito sa pader ng ladrilyo. Bumagsak si Gross, walang malay, kaya opisyal nang nanalo si Light sa kanilang duel. Upang tiyaking malinaw ang punto, humarap si Light sa iba pang miyembro ng Sacred at sinabing kung susubukan nilang gambalain si Lena muli, sila ang haharapin niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Lena at sinabing malaya na siya. Muli niyang inanyayahan si Lena na sumali sa kanyang grupo, at masayang tinanggap ito ni Lena. Lumipas ang isang linggo mula sa laban ni Light kay Gross, at hindi gaanong nagbago ang buhay niya. Patuloy pa rin siyang nagtatanim ng mga nuts, ngunit ngayon ay kasama na niya si Lena, kaya't mas masaya siya. Nagluto si Lena ng tanghalian para sa lahat, at habang kumakain sila, tinanong niya si Light tungkol sa mga sugat na natamo nito sa laban kay Gross.
Sinabi ni Light na maayos na ang pakiramdam niya at maaari na siyang sumama kay Lena sa mga misyon. Dapat sanay ito na ang katuparan ng kanyang pangarap, ngunit may isang problema, madalas silang padalhan ng bisita mula sa banal na sister. Sa nakaraang linggo, patuloy siyang pinipilit na magtungo si Lena upang talakayin ang desisyon nitong umalis sa Sacred. Ngunit sinabi ni Lena na wala silang kailangang pag-usapan dahil hindi na magbabago ang isip niya. Dahil galit na ngayon ang banal na sister sa kanila, target na sila nito. Sa tuwing pumupunta sila sa guild upang pumili ng misyon, tanging ang mga pinakamasamang trabaho ang iniaalok sa kanila, tulad ng pagpatay sa mga daga sa imburnal. Napakaliit ng bayad sa mga trabahong ito, kaya't magiging mahirap ang kanilang sitwasyon sa pananalapi. Gayunpaman, hindi ito alintana ni Lena, masaya siya dahil nagagawa nilang makatulong sa mga tao, tulad ng pag-aayos ng mga sirang bahay, paglilinis ng mga imburnal, o paghahanap ng nawawalang pusa. Sa pagtatapos ng araw, kumita lamang sila ng 100 coins, hindi sapat para sa 3 pizza. Ngunit kahit mababa ang bayad, mas masaya si Lena ngayon dahil natutulungan niya ang mga tao, at si Light naman ay nag-e-enjoy na tulad ng dati. Samantala, sa katedral ng banal na sister, sinabi niya sa kanyang katulong na balak niyang bigyan ng totoong trabaho, ang bagong grupo ni Lena sa lalong madaling panahon. Ngunit ang misyon na ito ay S-rank, isa sa pinakamahirap na trabaho para sa mga adventurer. At malamang, umaasa ang banal na sister na maaaring mapahamak si Light sa prosesong ito. Kinabukasan, nagtungo sina Light at ang kanyang grupo sa Montes Valley upang tapusin ang kanilang pinakabagong misyon. Ngunit napakakapal ng fog kaya't halos hindi na makita ni Light kung saan sila pupunta. Tinanong niya si Lena kung tama ba ang kanilang direksyon, at ayon sa hawak nitong mapa, malapit na silang makarating sa mansyon. Sa sumunod na sandali, muntik nang matapan si Light mula sa kanyang kabayo dahil bigla itong nagwala nang makita ang mansyon. Halatang hindi na kayang magpatuloy pa ng kabayo pababa sa mas mababang bahagi ng lambak kung saan naroon ang mansyon. Mas maaga noong araw na iyon, habang papasok sina Light at ang kanyang grupo sa guild upang pumili ng kanilang susunod na misyon, naghihintay ang receptionist para sa kanila. May dala siyang isang espesyal na misyon at hiniling na tanggapin nila ito dahil kailangang maresolba ito agad para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa misyon, ni hindi niya alam kung ano ang sanhi ng mga pangyayari. Lahat ay nagsimula nang biglaang maglaho ang isang grupo ng adventurer na patungo sa hilagang bahagi ng Montes Valley. At tuwing nagpapadala sila ng mga bagong adventurer upang magsiyasat, sila rin ay nawawala. Mas nakakabahala pa, kahit ang mga A-rank at B-rank adventurers ay nawawala rin doon, kaya't malamang na napakalakas ng dahilan sa likod nito. Ibinigay ng receptionist sa grupo ang listahan ng mga nawalang adventurer, at laking gulat ni Lena nang makita na kilala niya ang ilan sa mga ito. Sila ang mga taong nagturo sa kanya ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagiging isang adventurer noong nagsisimula pa lamang siya. Kaya't labis siyang nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Ang tanging clue na mayroon sila ay ang lahat ng adventurer na nawawala ay unang dumaan sa lumang tahanan ng dating Count of Montes. Si Count Montes ay isang lalaki na nagkamal ng kayamanan mula sa pagiging isang adventurer at nanirahan sa lugar. Walang record kung anong skill ang posibleng mayroon siya, ngunit pumanaw na ang Count mahigit 30 taon na ang nakalipas, kaya't ang kanyang mansyon ay iniwang napabayan at nasa pagkasira na. Ang misyon para sa grupo ni Lena ay hanapin ang mga nawawalang adventurer at tukuyin ang sanhi ng kanilang pagkawala. Nag-aalangan si Lena na tanggapin ang trabaho dahil kahit ang mga A-rank at B-rank adventurers ay nawawala ng walang bakas. Ngunit sa kabilang banda, labis na nasasabik si Light. Matagal na niyang gustong bumisita sa Montes Valley, at ang trabahong ito ay magbibigay din sa kanila ng disenteng gantimpala. Pati si Alo ay sumang-ayon, dahil nangangahulugan ito ng mas maraming pizza para sa kanya. Habang binanggit ng receptionist ang mga detalye ng misyon, napansin lang niya ngayon si Alo sa grupo at nagtaka kung ano ang ginagawa ng bata roon. Tinanong ng receptionist si Light kung talagang balak niyang isama si Alo sa misyon. Ipinaliwanag ni Light na si Alo ay isang napaka-maaasahang appraiser, kaya mahalagang sumama siya sa kanila sa mga misyon. Ngunit lalo lamang itong nagdulot ng higit pang tanong mula sa receptionist, dahil karaniwan, ang mga bata tulad ni Alo ay hindi pa dapat nagkakaroon ng mga skills. Ipinaliwanag ni Light na aksidente lang na nakay ni Alo ang isang skill fruit kamakailan, ngunit hindi naman ito namatay o nagkaroon ng problema, kaya't ayos lang. Sa sinabi niya, nagsimula na ang grupo na magtungo sa Montes Valley, na nagdala sa kanila pabalik sa kasalukuyang pangyayari.
Habang umaakyat sila sa gilid ng bundok, napansin ni Light kung gaano kalalim ang bangin sa ibaba. Binalaan niya si Aloy na mag-ingat ng mabuti, nang makita ang laki ng mansyon, hindi makapaniwala si Light na may sino man na kayang makapagpatayo ng ganoong kalaking bahay mula lamang sa pagiging isang adventurer. Ngunit para kay Lena, hindi ito katakataka, dahil kahit ilang buwan pa lang siya bilang isang adventurer, nakapag-ipon na siya ng sapat na pera upang makabili ng bahay. Napaisip si Light, at ngayon, mas lalo niyang gustong magpatayo ng isang napakalaking bahay tulad nito upang mapalago ang kanyang mga nuts at makapag-ensayo ng walang sagabal. Sa kabilang banda, na-excite si Aloy at sinabi niyang gusto niyang magpatayo ng candy house para sa sarili niya. Ngunit sa sobrang kasiyahan, nakalimutan niya ang pagiging maingat. Tumalon siya sa gilid ng bangin, ngunit sa kanyang paglapag, gumuho ang gilid ng bato at siya ay nahulog. Sa kabutihang palad, mabilis ang reaksyon ni Light at nagawa niyang hawakan ang kamay ni Aloy, ngunit nahulog din siya sa bangin. Sinubukan ni Lena na hilahin sila pabalik, ngunit nadamay rin siya, kaya't silang lahat ay nahulog. Habang bumabagsak, napagtanto ni Light na kailangan niyang gumawa ng paraan bago sila tuluyang bumagsak ng malakas. Kinuha niya ang kanyang espada at ginamit ito upang hamampas sa hangin, na nagdulot ng sapat na presyon upang pabagalin ang kanilang pagbaba. Salamat dito, ligtas silang nakalapag sa lupa, gayunpaman, kahit ligtas na sila sa pagbagsak, hindi pa rin sila ligtas. Napansin ni Lena at Aloy na napapaligiran sila ng mga halimaw. Hindi nag-alala si Light, tiyak na kaya niyang harapin anuman ang mga ito. Sumugod siya at hinati ang isa sa mga halimaw sa dalawa gamit ang kanyang espada. Tama si Light, madaling talunin ang mga halimaw, ngunit napansin ni Lena at Aloy na kakaiba ang mga halimaw na ito. Sa pagbanggit nila nito, huminto si Light upang suriing mabuti ang mga halimaw. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niyang ang mga ito ay dating mga adventurer. Ginamit ni Aloy ang kanyang appraisal skill at ipinaalam sa lahat na ang mga adventurer ay naging undead matapos makagat. Bukod dito, nananatili pa rin ang kanilang mga skills mula noong sila ay buhay, kaya't binalaan niya sina Light at Lena na mag-ingat sa pagharap sa kanila. Si Light naman ay nasa gitna ng isang malaking moral na dilema. Hindi niya matanggap na ang halimaw na inaasam-asam niyang labanan ay dating tao tulad niya. Sa sobrang pagka-distract niya, muntik na siyang makagat ng isa sa mga undead. Sa kabutihang palad, dumating si Lena upang iligtas siya, hinati ang halimaw sa dalawa. Naiintindihan ni Lena kung bakit nag-aalangan si Light na labanan ang mga undead, ngunit alam niyang kailangan nilang magpatuloy upang matupad ang kanilang misyon. Ngunit, sa parehong pagkakataon, tungkulin nila bilang adventurer na bigyan ng katahimikan ang kanilang dating mga kasama. Naiintindihan ni Light ang sinasabi ni Lena, kaya't pumayag siyang lumaban. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan muna nilang umatras papasok sa mansyon dahil may posibilidad na may mga nakaligtas sa loob. Sa kasamaang palad, pagpasok nila sa pintuan ng mansyon, mas maraming undead adventurer ang natagpuan nila sa loob. Agad na tumakbo si Lena sa unahan upang linisin ang daan, mabilis na hinahati ang mga undead gamit ang kanyang espada. Napahanga si Light sa kaalaman ni Lena sa mga halimaw dahil binabago nito ang estratehiya ng atake depende sa uri ng kalaban. Ang mga undead na mukhang tao pa rin ay maaaring patayin sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanilang puso, habang ang mga mukhang kalansay ay kailangang sirain ang kanilang gulugod. Nangangailangan ito ng mataas na antas ng kasanayan para makapagbigay ng ganoong klaseng eksaktong atake. Bagamat mas malakas ang Sword God skill ni Light kaysa sa Sword Saint skill ni Lena, halata pa rin na mas bihasa si Lena sa labanan. Ngunit kahit na hindi kasing husay ni Lena, hindi ibig sabihin nito na mananatili na lang si Light sa tabi at hayaan siyang gawin ang lahat ng trabaho. Kaya't dinukot niya ang kanyang espada at sumugod din sa mga undead. Sinimulan niyang hiwain ang mga ito, at mahusay naman siyang lumalaban. Gayunpaman, nakalimutan ni Light na si Aloy ay walang kakayahan sa pakikipaglaban, kaya't nang lumayo siya, naiwan si Aloy na walang proteksyon. Isang undead ang sumulpot sa likuran niya at muntik na siyang tamaan. Ngunit bago ito mangyari, mabilis na sumugod si Lena at sinaksak ang undead sa siwang ng armor nito, agad itong napatay sa isang atake. Pagkatapos maglaho ng undead, tinanong ni Lena si Aloy kung ayos lang siya. Agad namang pinuri ni Aloy si Lena dahil sa pagiging cool nito, dahilan upang medyo ma-flatter si Lena. Ngunit hindi niya kayang hayaang maging kampante, ang maliit na pagkakamaling iyon ni Light ay maaaring naging sanhi ng buhay ni Aloy. Kaya't nangako si Light na mula ngayon, maglalaban siya ng may malinaw na isip at hindi na mag-aalinlangan upang masigurong ligtas silang lahat.
Natapos nilang alisin ang lahat ng undead sa unang palapag, kaya iminungkahi ni Lena na magtungo sila sa ikalawang palapag. Ngunit bago iyon, may isang bagay na matagal nang bumabagabag kay Light. Ang misyon ay ipinadala sila upang hanapin ang 18 nawawalang adventurer. Kahit pa naging undead ang mga ito, napansin nilang mas marami na silang napatay kaysa sa 18. Ang tanging paliwanag ay mayroong napakaraming undead na naroroon bago pa man sila dumating. Ngunit hindi makatwiran na bigla na lamang mag-spawn ang napakaraming undead sa mansyon na ito. Habang umaakyat sila sa hagdanan, napansin ni Light ang isang pintura ni Count Montes. May isang bagay na nakakakilabot tungkol dito, ngunit higit na nakakatakot ang tunog ng isang batang babae na sumasayaw sa loob ng kastilyo at mukhang sabik na sa mga masasayang paraan upang patayin si Light. Habang tumatakbo silang tatlo sa pasilyo, biglang lumitaw ang isang undead at sinubukang umatake sa kanila. Ngunit bago ito makakagat ng sinuman, mabilis na pinugutan ito ni Light. Napuksa nila ang unang undead, ngunit marami pang darating. Mukhang marami pang trabaho ang kailangan nilang gawin. Napansin ni Light at Lena na ang mga undead sa ikalawang palapag ay mukhang mas organisado. Mukhang gumagamit ang mga ito ng estratehiya, tulad ng pag-set up ng ambush. Sinabi ni Light kay Aloe na i-scan ang mga undead upang malaman kung may makukuhang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ginawa ni Aloe ang iniutos at natuklasan niyang ang mga undead ay tamed, kaya't may isang tao na nag-uutos sa kanila na umatake. Biglang napansin ni Light ang maraming mga sinulid na konektado sa lahat ng undead. Matapos ding suriin ni Aloe ang mga ito, nalaman niyang ginagamit ang mga sinulid upang magpadala ng magic power sa mga undead. Ibig sabihin, kung sino man ang nasa likod nito ay nasa kabilang dulo ng mga sinulid na iyon. Sinundan nila ang mga sinulid at napadpad sila sa isang pinto kung saan nagtatapos ang lahat ng mga sinulid. Sinabi ni Light sa lahat na maghanda dahil hindi nila alam kung anong uri ng panganib ang naghihintay sa kanila sa loob. Nang buksan ni Light ang pinto, tumambad sa kanila ang isang bakanteng ballroom. Biglang lumitaw ang batang babae na nasa likod ng lahat ng ito. Noong una, natuwa si Light na sa wakas ay may nakita siyang buhay na tao, ngunit napansin niyang hindi mukhang pala kaibigan ang babae. Ginamit ni Aloe ang kanyang appraisal skill sa batang babae at nalaman niyang ang kanyang pangalan ay Drana, at ang kanyang skill ay necromancy. Kaya niyang kontrolin ang mga patay at gamitin ang kanilang mga natatanging kakayahan bilang kanya. Nainis si Drana dahil ang kanyang skill ay basta nalang tinukoy, kaya't nag-isip siyang unahin si Aloe at alisin ito dahil sa galit. Bago pa man may mangyari, tinanong ni Light si Drana kung ipinadala ba siya ng guild sa isang misyon, dahil kung ganoon, walang dahilan upang sila'y maglaban. Ngunit itinanggi iyon ni Drana at sinabing ang tanging dahilan niya para naroon ay upang patayin si Light. Hindi maintindihan ni Light kung bakit gusto siyang patayin ni Drana, dahil hindi pa niya ito nakikita kailanman. Sinabi ni Drana na wala naman siyang personal na galit kay Light. Inutusan lang siyang patayin ito, kaya gagawin niya ang utos. Tinanong ni Light kung sino ang nagbigay ng utos, at maaaring hindi, isang tiyak na Holy Sister ang nasa likod nito. Ngunit tumanggi si Drana na kumpirmahin ang anumang bagay. Anuman ang totoo, malinaw na ang layunin ni Drana ay patayin si Light. Tila pinatay niya ang lahat ng mga adventurer upang akitin si Light sa mansyon na ito. Napansin din ni Lena na kakaiba ang necromancy skill ni Drana, dahil hindi pa niya naririnig ang ganitong makapangyarihang kakayahan. Ngunit wala siyang oras upang mag-isip tungkol dito dahil sinimulan na ni Drana ang kanyang pag-atake. Habang nagtutulungan sina Light at Lena, hindi ganoon kahirap harapin ang mga undead, ngunit wala si Drana kahit anong interes kay Lena. Kaya't ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang itaboy si Lena palayo kay Light at pinapunta siya sa laban kontra sa undead versions ng kanyang mga mentor, sina Bor at Sheila. Nagulat at nanlumo si Lena nang malaman niyang namatay ang kanyang mga mentor sa mansyong ito. Sandaling siyang na-stun sa tindi ng lungkot, ngunit sumigaw si Aloe upang bigyan siya ng babala na mas mapanganib ang dalawang ito kumpara sa ibang undead. Napanatili ni Bor at Sheila ang kontrol sa kanilang mga skills. Si Bor ay may kakayahang brow claws na nagpapataas ng bilis at lakas ng kanyang atake, habang si Sheila ay makakagawa ng mirror image upang makapag-atake ng maraming beses. Nahihirapan si Lena na makipagsabayan sa mga makapangyarihang kakayahan ng dalawa, ngunit salamat sa mga babala ni Aloe, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Samantala, nagsisimula ng mayrita si Drana dahil sa tulong na ibinibigay ni Aloe kay Lena at Light. Dahil dito, nagpasya si Drana na si Aloe ang susunod niyang tatanggalin. Nagpadala siya ng isang undead upang atakehin si Aloe, ngunit sa pagkakataong ito, nakabantay si Light.
Bago pa man masaktan si Alo, mabilis siyang tumakbo papunta kay Alo at niyakap ito upang protektahan. Pangako ni Light na panatilihing ligtas si Alo anuman ang mangyari. Ngunit ang sabay na paglaban at pagprotekta kay Alo ay napakahirap. Paulit-ulit na nagpapadala si Drana ng mga undead upang guluhin si Light, at sa bawat sandali na inaalis niya ang kanyang paningin kay Alo, sinasamantala ito ni Drana upang subukang patayin ang bata. Sa parehong oras, si Lena ay nakikipaglaban pa rin sa sakit ng kanyang kalooban habang sinusubukang talunin ang mga undead na dating mga taong nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa pagiging isang adventurer. Samantala, nahihirapan pa rin si Lena na tanggapin ang katotohanang kailangan niyang patayin ang kanyang mga mentor. Noong una siyang dinala sa banal na lungsod, sina Bor at Sheila ang unang mga tao na nagpakita sa kanya ng kabaitan. Malaki ang utang na loob niya sa kanila, ngunit ngayon, napipilitan siyang lumaban para sa kanyang buhay laban sa kanila. Kahit na ayaw niya itong gawin, alam niyang kailangan niyang tapusin ang laban upang matulungan si Light at Alo. Ginamit niya ang espada upang putulin ang mga sinulid sa ibabaw ni Bor at Sheila, na nag-aalis ng kontrol ni Drana sa kanila. Matapos nito, naghanda siya upang wakasan ang dalawa. Habang ginagawa niya ito, biglang nakita ni Lena ang isang pangitain ng kanilang mga kaluluwa. Sinabi nila sa kanya na hindi niya kailangang makaramdam ng pagkakasala sa pagpatay sa kanila, dahil ito ang tamang gawin upang sila'y magkaroon ng katahimikan. Sa mabigat na puso, itinaas ni Lena ang kanyang espada at hinati ang dalawa. Samantala, patuloy pa rin si Light sa pakikipaglaban, sinusubukang protektahan si Alo habang nilalabanan ang walang katapusang dagsa ng mga undead. Hindi alintana kung gaano karami ang kanyang pinapatay, mas marami pa rin ang lumalabas. Napagtanto ni Light na may kakaiba sa sitwasyong ito, imposibleng magkaroon si Drana ng walang hanggang supply ng mga undead. Upang kumpirmahin, tinanong niya si Alo kung maaaring gumawa si Drana ng mga bagong undead. Sa pagsusuri ni Alo, nalaman nilang wala si Drana ng kakayahang iyon. Ang tanging magagawa niya ay kontrolin ang mga dati ng umiiral na undead. Dahil dito, hiniling ni Light kay Alo na suriing mabuti ang sitwasyon dahil tiyak na may lihim sa likod ng hukbo ni Drana. Napahanga si Drana nang malaman niyang nalaman ni Light na mayroong lihim sa kanyang mga taktika. Ngunit hindi niya maaaring hayaan si Alo na tuklasin ito, kaya agad niyang tinarget si Alo. Tumanggi si Light na hayaan itong mangyari, kaya't mabilis niyang winasak ang undead na sumusugod kay Alo. Dahil ngayon si Alo ang pangunahing target ni Drana, hindi na maiiwan ni Light ang kanyang tabi. Kaya't naisip niya ang isang solusyon, ay nalalayan niya si Alo at isinakay sa kanyang likod upang maprotektahan ito habang siya'y nakikipaglaban. Sa ganitong paraan, maaari siyang lumaban ng buong lakas habang tinitiyak ang kaligtasan ni Alo. Tinanong ni Light si Alo kung kaya ba niyang alamin kung bakit patuloy na lumilitaw ang mga undead. Ngunit dahil sa patuloy na paggalaw ng mga ito, nahihirapan ang kanyang appraisal skill na tumutok sa isang bagay upang makakuha ng mas malawak na pananaw. Upang bigyan si Alo ng mas magandang pagkakataon, tumalon si Light sa ere at kumapit sa isang chandelier. Ginamit ni Alo ang pagkakataong iyon upang simulang i-scan ang lahat ng mga undead para sa anumang kakaibang aktibidad. Ngunit habang nakabitin si Light, nagsisimula ng sumakit ang kanyang braso, kaya't sinabihan niya si Alo na bilisan ito. Sa wakas, nalaman ni Alo ang dahilan kung bakit napakaraming undead sa mansyon na ito. Ipinaalam niya kay Light na mayroong isang zombie sa likuran na may kakayahang mag-summon ng mga undead. At hindi lang ito basta-bastang zombie, ito mismo si Count Montes. Hindi natuwa si Drana nang malaman niyang malapit na nilang matuklasan ang kanyang lihim. Kaya't sinubukan niyang patayin sila habang nakabitin pa si Light sa kisame. Nagpadala siya ng isang Soul Reaper upang atakehin sila. Matapos itong maska ni Alo, binalaan niya si Light na ang isang tama mula sa side ng Soul Reaper ay maaaring gawing undead si Light. Hindi nila kayang magkamali, kaya't napilitan si Light na tumalon pababa upang maiwasan ang atake. Sa wakas, nalaman nila kung bakit napakaraming undead sa lugar na ito. Ang Soul Reaper ang siyang nagpalit sa mga adventurer na pumunta dito upang magsiyasat. Pinuri ni Drana ang grupo sa pagtuklas ng katotohanan, ngunit ipinaliwanag niyang ang Soul Reaper ay orihinal na pag-aari ni Count Montes. Ironical, isang bayani na kasing dakila ni Count Montes ay naging biktima ng sarili niyang Soul Reaper. At nang sino man sa mga adventurer ang pumunta sa mansyon upang magsiyasat, sila rin ay ginawang undead. Kaya't malinaw na kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Hindi pa rin maintindihan ni Light kung bakit pinili ni Count Montes na mag-summon ng isang halimaw tulad ng Soul Reaper sa simula pa lang.
Ang kawalan niya ng ideya ay lalong ikinagalit ni Drana, kaya tinawag siyang isang inosenteng bata. Tinanong ni Light kung ano ang ibig niyang sabihin, at bilang sagot, ipinaliwanag ni Drana ang tungkol sa Tabu Skills. Ito ang mga skills na kinamumuhian ng mundo sa simpleng pagkakaroon lamang ng mga ito. Ang summon skill ni Count Montes ay isa sa mga ito. Noong una, pinuri siya ng mga tao bilang isang bayani na may napakalakas na kakayahan. Ngunit nang lumaon, naging sobrang up ng kanyang skill kaya't nagsimulang mag-alala ang gobyerno at ang mga tao na baka dumating ang araw na maging kontrabida siya. Dahil sa takot, sinimulan nilang i-ostracize siya at inakusahan pa ng kasinungalingang pagtataksil. Sa kalaunan, ito mismo ang nagtulak kay Count Montes papunta sa kanyang villain arc. Paulit-ulit siyang tinarget ng mga asasin ng gobyerno. Kaya't isang araw, nagpasya siyang kung mamamatay siya, hihilahin niya ang lahat kasama niya. Dito niya ginamit ang kanyang lihim na kayamanan at sinummon ang Soul Reaper. Nagulat si Light sa narinig, hindi niya akalain na magagawa ng guild ang ganitong kasuklam-suklam na bagay, tulad ng pagpapadala ng mga assassin laban kay Count Montes. Ngunit tapos na ang usapan para kay Drana, gusto na niyang ituloy ang kanilang laban. Ang mansyong ito ay tila isang pangarap para sa kanya, dahil wala nang ibang lugar na may ganitong karaming undead. Dagdag pa, gamit ang kanyang necromancy skill sa isang summon user, maaari siyang walang katapusang mag-summon ng mga patay. Habang inihahanda ni Light ang kanyang espada upang harapin si Drana muli, napaisip siya sa sinabi nito tungkol sa takot ng mga tao kay Count Montes dahil sa kanyang napakalakas na skill. Napagtanto ni Light na maaari ding mangyari ito sa kanya, dahil ang kanyang Nutmaster skill ay teknikal na magpapahintulot sa kanya na makakuha ng walang hanggang bilang ng mga skills. Kung malaman ng mga tao ang tungkol dito, tiyak na ituturing din siyang isang kontrabida balang araw. Bagamat nababahala siya sa posibleng mangyari sa hinaharap, alam niyang hindi niya pwedeng ituon dito ang pansin ngayon. Ang mahalaga ay maprotektahan niya si Aloe at ipagpatuloy ang laban. Sa ganitong layunin, napansin ni Light ang isang bagay habang inoobserbahan ang mga undead ni Drana. Mukhang ginagamit ni Drana ang kanyang necromancy upang magtalaga ng mga target at mga pamamaraan ng pag-atake para sa undead. Kinumpirma ito ni Aloe, na nagsabing ang mga undead sa ilalim ng kontrol ni Drana ay inuulit lamang ang parehong mga atake hanggang mabigyan sila ng bagong utos. Naisip ni Light ang isang plano upang samantalahin ito. Habang pinapadala ni Drana ang mga undead upang atakihin siya, naghanda si Light ng isang counterattack. Gayunpaman, ang atake na iyon ay isang diversion lamang. Bigla niyang kinansela ang kanyang atake at tumalon sa ere upang bigyan si Lena ng pagkakataon na umatake. Nagulat si Drana sa biglaang pagbabago ng plano, sinubukan niyang baguhin ang target ng Soul Reaper upang atakehin si Lena, ngunit huli na ang lahat. Bago pa siya makapag-react, nahati na ni Lena ang Soul Reaper sa isang mabilis na atake. Ngayon na napuksa na ang Soul Reaper, ang natitira na lamang ay si Count Montes. Alam ni Light na kailangang wakasan ang kontrol ni Drana sa kanya upang mapigilan ang karagdagang pag-summon ng mga undead. Ngunit habang nasa bingit ng pagkatalo, naging desperado si Drana. Bago tuluyang maglaho ang katawan ni Montes, ginamit niya ang kanyang skill upang pilitin itong i-summon ang pinakamalakas na halimaw, ang kanyang ultimate monster. At walang duda, hindi ito magiging maganda para kay Light at sa kanyang grupo. Naghanda sina Light at Lena para sa anumang paparating, ngunit sa kanilang pagkasindak, isang wicked dragon ang nasummon. Laking tuwa ni Drana na gumana ang kanyang summon spell, ngunit hindi niya naisip na ang dragon ay hindi isang undead, kaya't wala siyang kontrol dito. Sa isang iglap, tinamaan siya ng buntot ng dragon at tumilapon sa malayo. Hindi makapaniwala si Lena na nakikita niya ang isang wicked dragon sa personal. Napakalakas ng mga halimaw na ito na kahit ang mga S-rank na grupo ay hindi nangangahas na manghuli ng ganito. Sinabi ni Light na tiyak na kaya nilang talunin ito kung pagsasama-samahin nila ang kanilang mga atake, ngunit agad siyang pinigilan ni Aloe. Ipinaliwanag ni Aloe na ang dragon ay ganap na immune sa lahat ng slashing attacks. Kahit pa binalaan na siya ni Aloe, naniniwala pa rin si Light na magbibigay ng kalamangan ang kanyang sword god skill. Tumalon siya sa ere at sinubukang hatawin ang dragon, ngunit ang resulta, nabasag ang kanyang espada, at muntik na siyang tamaan ng dragon's breath. Pagkalapag niya, sinigawan siya ni Aloe dahil hindi siya nakinig sa babala. Halos wala nang natitirang opsyon, at kung tatalikod sila sa dragon, tiyak na sila'y aatakehin. Nagsisimula nang mag-isip si Lena na isakripisyo ang sarili upang masiguro na makaligtas sina Light at Aloe, ngunit buti na lang ay may mas magandang plano si Aloe.
Hinugot niya ang isang skill fruit at sinabi kay Light na gamitin ito. Kahit na walang kasiguruhan na makatutulong ito sa sitwasyong ito na ang kanilang pinakamainam na opsyon. Samantala, kahit na malubha ang natamo niyang pinsala mula sa dragon, masaya pa rin si Drana sa kinalabasan dahil naniniwala siyang walang paraan na mabubuhay si Light laban sa halimaw na iyon. Nawalan siya ng malay, at isang lalaki ang biglang lumitaw upang kunin ang kanyang katawan at i-teleport ito palayo. Balik kay Light at sa iba pa, tinanong ni Lena si Alo kung bakit mayroon itong skill fruit. Sinabi ni Alo na inakala niyang maaaring magamit ito balang araw, at ngayon, sa banta ng Wicked Dragon, ang pagkakaroon ng bagong skill ni Light ang tanging pag-asa nila para manalo. Hindi makapaniwala si Lena na seryoso si Light sa pagkain ng isa pang skill fruit, ngunit sinabi ni Light na dapat naman siyang ligtas dahil immune siya sa lason nito. Kahit na ganoon, nananatiling nag-aalala si Lena dahil walang ideya kung anong uri ng skill ang maaaring makuha ni Light. Hindi nila alam kung anong mangyayari, pero may posibilidad na ang bagong skill ni Light ay makasagabal sa kanyang Sword God skill. Ngunit kahit na delikado, alam nilang mamamatay silang lahat kung wala siyang gagawin. Kumagit si Light sa skill fruit, at nagsimulang mag-init ang kanyang katawan habang nagkakaroon siya ng bagong skill. Bumagsak siya sa sahig habang nararamdaman ang epekto nito. Samantala, inatake ng dragon, kaya't napilitang ipagtanggol ni Lena si Light hanggang sa makabangon ito. Sa wakas, humupa ang epekto ng skill fruit, at pinasuri ni Light ang sarili kay Alo. Ayon kay Alo, ang bagong skill niya ay tinatawag na bug resistance. Nadismaya si Light at tinanong kung ang skill na ito ay maaaring magklasipika sa Wicked Dragon bilang bug, ngunit ipinaliwanag ni Alo na ang bug resistance ay epektibo lamang laban sa totoong mga insekto. Ang positibong bagay, hindi na kailanman magiging problema ang mga lamok para kay Light. Ngunit hindi ito makakatulong sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Patuloy na sinisikap ni Lena na pigilan ang dragon, ngunit hindi na siya tatagal pa. Dahil dito, humiling si Light ng 2 skill fruits mula kay Alo ng sabay-sabay. Nag-alinlangan si Alo, dahil walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa katawan ni Light kapag kumain ng 2 ng sabay. Ngunit iniisip ni Light na kinakailangan ito para madagdagan ang tsansa niyang makakuha ng isang kapaki-pakinabang na skill. Kumagit si Light sa 2 skill fruits, ngunit lalo lamang siyang nadismaya. Ang una niyang skill ay tinatawag na Cat Charmer, na nagdudulot lamang na magustuhan siya ng mga pusa. Ang ikalawang skill ay Weapon Durability Boost, ngunit wala nang gamit ito ngayon dahil sira na ang kanyang espada. Dagdag pa, ang pagkain ng 2 skill fruits ng sabay ay nagdulot ng masamang epekto sa kanyang katawan. Kung hindi siya makakakuha ng maayos na skill sa susunod na subok, hindi na siya makakagalaw. Samantala, halos mawalan na ng lakas si Lena, at sa kanyang susunod na atake, nabasag ang kanyang espada. Tinamaan siya ng buntot ng dragon at tumilapon sa pader, dahilan upang mawalan siya ng kakayahang lumaban. Nakita ito ni Light, kaya't kumagit siya ng isa pang skill fruit sa pag-asang makakakuha ng tamang skill. Sa wakas, nakakuha siya ng isang kapaki-pakinabang na skill. Habang papalapit ang dragon kay Lena, binato ni Light ng bato ang mukha nito upang makuha ang atensyon nito. Nang nakatuon na ang dragon sa kanya, naghanda si Light upang gamitin ang kanyang bagong skill. Tinanong ni Lena si Alo kung anong skill ang nakuha ni Light. Sinabi ni Alo na ito ay tinatawag na Sleep Pixie, na nagbibigay kay Light ng kakayahang magkontrol ng isang pixie na maaaring magpatulog sa mga nakalanghap ng pixie dust. Ginamit ni Light ang Sleep Pixie upang atakehin ang dragon, ngunit masyadong malakas ang halimaw at nananatiling gising. Napansin ni Light na ang pixie dust ay hindi sapat ang lakas mula sa malayo. Ayon kay Alo, ang pixie ay maaari lamang lumipad ng hanggang 2 metro mula kay Light. Kaya't kailangan niyang lumapit sa mukha ng dragon. Nagkaroon siya ng ideya, kinuha niya ang kanyang sira ng espada, ginamit ang Sword God skill, at inihagis ito sa kisame upang pabagsakin ang bubong. Habang bumabagsak ang mga piraso ng bubong, ginamit niya ang mga ito bilang mga hakbang upang makarating sa mukha ng dragon. Sa puntong iyon, pinalabas niya muli ang pixie dust, at sa wakas, napatulog niya ang dragon. Ngayon na hindi na sila maaaring atakehin ng halimaw, sinabi ni Light na kailangan nilang magmadaling lumabas dahil guguho na ang mansyon. Pagkalabas nila, bumagsak ang buong gusali, tinanong ni Lena si Light kung ayos lang siya matapos kumain ng napakaraming skill fruits. Sinabi ni Light na ayos lang siya, dahil ayaw niyang mag-alala si Lena. Ngunit halatang hirap siyang huminga, kaya't mukhang hindi ganap na maayos ang kanyang kalagayan. Habang bumabalik sila sa bayan sakay ng kanilang mga kabayo,
pilit na nilalabanan ni Light ang kawalan ng malay. Sa oras na makarating sila sa tarangkahan ng lungsod, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at nawalan siya ng malay. Samantala, dinala ng lalaking may kapa si Drana pabalik sa banal na sister. Bago siya umalis, tinanong siya ng banal na sister kung ano ang kanyang opinyon kay Light matapos siyang especially iya. Sinabi ng lalaki na mas malakas si Light kaysa sa inaasahan niya, lalo na't natalo niya ang isang wicked dragon. Gayunpaman, hindi niya nakikita si Light bilang isang banta sa plano ng banal na sister, hindi inasahan ng banal na sister ang ganitong antas ng lakas mula kay Light, ang ipinakita niyang lakas ay katumbas ng lakas ng isang prior, at tila may kakaibang espesyal sa kanya, ngunit anuman ang dahilan, mayroon siyang malalaking plano para kay Light sa nalalapit na hinaharap. Sa pagpapatuloy ng recap, matapos ang matinding expedition, nagkaroon na rin ng oras si Aya para asikasuhin ang garden, habang si Lena naman ay nagpalipas ng oras para sa isang nararapat na mahabang paliligo. Pagkatapos nito, nagtulungan ang dalawa upang maghanda ng tanghalian. Nakalimutan ni Lena na diligan ang mga halaman, ngunit pinaalala sa kanya ng cybergirl na nagawa na niya ito. Sa pagmamalaki, sinabi ni Lena na mahusay ang kanyang kaibigan sa pamamahala kahit wala si Light, at sigurado siyang magiging proud din ito. Habang iniisip nila ang minamahal na Master of Fruits, biglang lumitaw ang imahe nito sa langit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating mismo si Light, at nilinaw niya na hindi pa siya patay. Kaagad-agad, hinayla siya ng mga babae pabalik sa kama, kung saan siya dapat magpahinga upang tuluyang gumaling. Kahit na natulog siya ng 2 magkasunod na araw, hindi pa rin nila maaaring pabayaan ang kanyang kondisyon. Habang inilalagay muli ang pasyente sa kama, napansin ni Lena na bumaba na ang kanyang lagnat, ngunit hindi ibig sabihin nito ay pwede na silang magpakakampante. Dahil dito, dinalhan niya si Light ng tanghalian na kumpleto sa duck breast at vegetable soup, pati na rin ng lemonade with honey. Sa sandaling iyon, sinabi rin ni Lena na nakatanggap ang grupo ng sapilitang tawag mula sa Adventurers Guild upang magbigay ng ulat tungkol sa biglaang paglitaw ng dragon. Nais sanang sumama ni Light, ngunit mariing sinabi ni Aya na kailangan niyang magpahinga. Pagdating nila sa guild, ang babaeng kasama mula sa Luceria ay sinabihan na dadalhin sila sa conference room makalipas ang 2 oras. Naiinis si Lena sa mahabang paghihintay, lalo't sila ang mismong pinatawag. Ipinaliwanag ng receptionist na abala ang mga opisyal sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, sinabi rin na hindi makakapasok si Aya sa conference room dahil hindi pa siya opisyal na nakarehistro bilang isang adventurer. Gayunpaman, humiling si Lena na irehistro agad ang kanyang kasamahan. Agad namang inabot ng clerk ang isang form na kailangang sagutan. Sa mga sandaling iyon, napansin nila na ang ibang adventurers sa paligid ay nagbibigay ng mapanghusgang tingin kay Aya dahil isa lamang siyang bata na nagrerehistro sa guild. Dahil dito, naitanong ni Aya sa sarili kung karapat-dapat ba talaga siyang naroon. Hindi tulad ng iba, wala siyang mga astig na kagamitan. Ipinaalala ni Lena na mataas ang skill assessment ng kanyang partner, ngunit alam niya rin na para sa mga bata, mas mahalaga ang mukhang cool kaysa sa pagkakaroon ng kapaki-pakinabang na abilidad. Sa isip na iyon, inimbitahan niya si Aya na mamili, lalo't may oras pa naman silang maghintay. Sinabi ni Aya na wala siyang pera para doon, ngunit pinakalma siya ni Lena at sinabi na huwag siyang mag-alala dahil parang maliit na kapatid na niya ito. Iginiit ni Lena na siya na ang bahala sa pagbili ng kagamitan para kay Aya. Samantala, si Light naman ay naiwan sa bahay at halos mamatay na sa pagkabagot. Balik sa mga babae, bumili muna sila ng ice cream habang naglalakad, at na-excite si Aya sa ideyang mag-show shopping silang dalawa. Sa dami ng tindahan sa kalsada, namangha ang bata at biglang tumakbo papunta sa isang tindahang tinatawag na Super Luxo. Sa totoo lang, inisip ni Lena na mukhang puro peke ang paninda doon, pero hindi iyon alintana ng bata at mabilis itong pumasok. Sinundan siya ni Lena at sinabing mas mabuting pumunta sila sa isang hindi mukhang kaina-hinalang tindahan. Ngunit nang suriin ni Aya gamit ang kanyang skill ang isang item na nakadisplay, natuklasan niyang ito ay isang rough diamond. Gayunpaman, tinutulan ng may-ari ng tindahan ang pahayag ng bata, sinabing imposibleng isang rough diamond iyon dahil walang gustong bumili ng ganoong bagay. Bago pa matapos ang sinasabi ng may-ari, naglabas si Lena ng ilang gintong barya at binili ang piraso. Sa labas ng tindahan, gumawa siya ng kwintas para sa kanyang kaibigan gamit ang diamante bilang pendant.
Pagkatapos noon, pumunta ang dalawa sa tailor shop Rainbow Robes kung saan inalok sila ng shopkeeper na subukan ang kanyang mga pinakabagong likha. Agad na sinabi ni Lena na naghahanap lang siya ng damit para sa bata, ngunit nauwi siyang hinatak papasok sa fitting room at halos napilitan na subukan ang mga inirekomendang damit. Dahil dito, lumabas si Lena na nakasuot ng pinakamagarbo at kakaibang mga damit, ang ilan ay tila masyado ng sobra para sa kanyang edad. Sa pagod sa paulit-ulit na pagsukat ng mga damit, lumuhad si Lena at pasiga na sinabi na ang dahilan ng pagpunta niya ay upang bumili ng damit para kay Aya. Doon lang naintindihan ng may-ari ng shop ang gusto ng kliyente at nag-alok ng isang cat-eared outfit para sa bata. Halos pagulong, inamin ni Aya na iba ang hinahanap niya. Hinikayat ni Lena ang kanyang kaibigan na sabihin ng malakas at malinaw ang gusto niya, dahil makakatulong ito upang mapaunlad ang kanyang kumpiyansa. Ipinaliwanag ni Lena na mahalaga si Aya sa grupo ng Luxuria, at kailangan niyang kumilos na parang ganoon. Sa wakas, mas kumpiyansang sinabi ni Aya sa shopkeeper na gusto niyang maging katulad ni Lena at magsuot ng mga astig na damit na magpapakita na isa siyang tunay na adventurer. Kalaunan, bumalik ang dalawa sa guild at tinawag na sila papunta sa conference room. Sa pagkakataong ito, nakasuot na si Aya ng kanyang bagong damit at mas maganda ang pakiramdam niya tungkol dito. Samantala, si Light ay abala sa paggawa ng push-ups upang malabanan ang pagkabagot. Ngunit bigla siyang sinampal ng sleep fairy, na nagsabing dapat siyang bumalik sa kama. Ipinaliwanag ni Light na 2 araw lang siyang gumagawa nito, ngunit hinatak pa rin siya ng fairy pabalik sa kama at pinilit siyang manatili roon. Hindi kumbinsido, inisip niya na sa mga sandaling ito, malamang ay tumatanggap na ng mataas na papuri ang kanyang mga kaibigan para sa pagtalo sa masamang dragon, habang siya naman ay nakikinig sa lektura ng mga 3 cm fairies. Gayunpaman, hindi sumuko ang binata at nagpasya siyang pumunta sa guild. Samantala, ang mga miyembro ng Luxuria ay inihatid sa lugar ng pagpupulong. Binigyang diin ng receptionist ang kahalagahan ng presensya ni Lena, na masayang tumulong sa usaping ito. Kasabay nito, naisip ni Lena na hindi niya balak basta-basta ibigay ang lahat ng impormasyon at umalis na lang, lalo na tinanggap niya ang imbitasyon upang tuklasin ang pinagmulan ni Dirtina, na tila may kinalaman sa pagtatangka na patayin siya at ang kanyang mga kaibigan. Bukod pa rito, tanging ang Adventurers Guild lang ang nakakaalam na patungo ang kanilang grupo sa Count's Mansion, kaya't posibleng may kinalaman ang mga nakatataas na nag-hire sa Luceria. Dahil dito, napagpasyahan niyang banggitin ang mga salitang Draw at Black Squad upang obserbahan kung paano magre-react ang mga tao sa pagpupulong. Di nagtagal, dumating sina Lena at Aya sa conference room, kung saan naghihintay ang mga miyembro ng 4 secretaries at ang pagdating ng Sword Saint Harem. Nabanggit ng isang lalaki ang tungkol sa mga taong ito, kaya tinanong ni Aya kung ano ang ibig sabihin ng 4 secretaries. Ipinaliwanag ng receptionist na sila ang 4 na pangunahing departamento ng guild. Halimbawa, ang guild, na nagsisilbing core ng Holy City, ay may mga sekretarya para sa inspection, finance, security, at investigation. Ang mga pinuno ng bawat departamento ay naroon sa pagpupulong. Sa madaling salita, ang pinaka-impluwensyal na miyembro ng organisasyong ito ay naroon din. Ang Flower Hat pinuno ng investigation, responsable para sa pag-aaral ng monster ecology at density research. Tiger Beard pinuno ng security, in charge sa pagpapanatili ng pampublikong kaayusan. Groundkeeper Chief Financial Officer, na namamahala sa mga gantimpala at lahat ng bagay na may kinalaman sa pera. Ang huling nasa listahan ay ang taong responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong guild, ang Chief Inspector, Holy Sister. Binanggit ng Holy Sister na mahusay ang nagawa ni Lena sa lumang mansion ni Count Monty, at natutuwa siyang nasa mabuting kalagayan ang adventurer. Sa totoo lang, mas gugustuhin ni Lena na hindi na muling makita ang babaeng ito, ngunit nais niyang makita kung paano ito magre-react sa kanilang usapan. Tinanong ni Aya ang receptionist tungkol sa Holy Sister, at ipinaliwanag nito na siya ang pinakamataas na opisyal sa Inspection Secretariat, higit pa sa ibang departamento, kaya't siya ang pinakamaimpluwensyang tao sa guild. Naging mausisa si Aya kung anong klaseng kakayahan ang taglay ng isang taong may ganoong posisyon, ngunit ang sagot sa kanya ay nagdulot lamang ng pagkalito. Habang pinag-uusapan ito, tinanong ng Holy Sister si Lena tungkol sa Evil Dragon, ngunit nais muna ng adventurer na magtanong. Sa Count's Mansion, kung saan naatasan ang Luxuria na magsagawa ng investigasyon, inatake sila ng isang babaeng nagpakilala bilang Draw ng Black Swan.
Gustong malaman ni Lena kung may sino man sa silid na may impormasyon tungkol sa babaeng ito. Malungkot na inamin ng Holy Sister na wala siyang alam tungkol dito. Samantala, sabik si Tiger Beard na labanan ang sinumang may kakayahang tumawag ng ganoong dragon. Nais naman ni Flower Hat na magsaliksik tungkol dito sa Great Library. Pinaalalahanan ng Gravity Keeper na ang pagtingin sa mga personal na record ay nangangailangan ng kanilang pahintulot. Sa kabila nito, iginiit ng Holy Sister na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay alamin kung saan nagpunta ang Evil Dragon, dahil kinakailangan ng agarang aksyon upang pigilan ang kaguluhan. Naiinis si Lena nang mapansin niyang iniiwasan ng superior ang kanyang tanong, habang iniutos nito kay Flower Hat na iulat ang kanyang pagsasaliksik. Nagulat ang Chief Investigator na nagpadala siya ng isang reconnaissance bird, ngunit hindi natagpuan ang Evil Dragon sa Count's Mansion. Ipinaliwanag niya na kung mayroon silang kahit isang bahagi ng katawan ng dragon, masusundan nila ang mana nito at matutukoy ang lokasyon nito. Sa narinig, inilabas ni Lena ang isang kaliskis mula sa halimaw, na ikinagulat ng lahat. Ngunit nagbigay siya ng kondisyon, bago niya ipasa ang item, kailangan niyang magkaroon ng access sa lahat ng record na may kaugnayan kay Dirtina. Pumayag ang 4 na sekretarya, ngunit binalaan siya ng Holy Sister na maaaring hindi niya matuklasan ang hinahanap niya. Sa kabila nito, nagkaroon ng kasunduan, ginamit ni Flower Hat ang kanyang kakayahang Eyes of the Scholar, na nagbibigay daan sa gumagamit na makita ang anumang nakasulat sa papel. Sa tulong nito, na-access ng investigador ang mga record na hinihingi ni Lena at natuklasan na 12 taon na ang nakalilipas, sa Lake Capital of Athena, isang batang babae na nagngangalang Droa Belber ang nakatanggap ng skill fruit na nagbigay sa kanya ng kakayahang necromancy. Ayon sa record, ang Holy Sister ang naging opisyal na tagapag-evaluate sa araw na iyon. Sa impormasyong ito, tinuligsa ni Lena ang Holy Sister, na nagsabing wala siyang alam tungkol kay Droa. Ipinaliwanag ng opisyal na nagbibigay siya ng kakayahan sa halos 1,000 tao bawat taon, kaya't imposibleng maalala niya ang isang tao mula pa 12 taon na ang nakalilipas. Sa tugon na iyon, alam ni Lena na hindi na niya maaaring itulak pa ang tanong, ngunit nakuha niya ang isang mahalagang bakas. Tumayo ang Holy Sister upang umalis at nagpasalamat kay Lena sa tulong nito. Ngunit sinabi rin niya na mula sa araw na ito, lahat ng record ng grupo ng Luxuria ay buburahin. Nabigla sina Lena at Aya at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ng opisyal na ang leader ng Sacred Grouse ay inakusahan si Light Underwood ng paggamit ng dahas laban sa kanya at pagnanakaw ng kanyang kagamitan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng ingay sa conference room, at lahat ay nagsimulang tuligsain ang kilos ng miyembro ng Luxuria. Biglang dumating si Light, may pinakakalmadong mukha, handang tanggapin ang mga papuri na inaakala niyang karapat-dapat sa kanya. Ngunit nang mapansin niya ang tensyonado at seryosong atmosfera, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng Holy Sister na ang record ng Luxuria ay buburahin dahil sa paglabag sa mga patakaran ng guild. Walang pakialam na sumagot si Light, kahit ano, dahil para sa kanya, nakarehistro man o hindi, ang tatlo pa rin sila ang bumubuo ng grupo at magpapatuloy bilang ganoon. Hindi kumbinsido, pinatingkad ng Holy Sister ang kanyang mga mata, at isang imahe ng kalawakan ang nagpakita sa kanyang isipan. Nakatuon siya kay Light at nagulat sa impormasyong nakita niya. Dahil dito, binago niya ang kanyang desisyon at binigyan ng pagkakataon ang Luxuria upang patunayan ang kanilang sarili. Inalok sila ng ranggong Monster Hunt, at kung matagumpay nilang makumpleto ang misyon, mananatili ang kanilang record at makakatanggap sila ng malaking gantimpala. Tinanong ni Lena kung ano ang nangyari at biglang nagbago ang isip ng Holy Sister. Sinagot siya ng opisyal na ang determinasyon ni Underwood ang tumagos sa kanyang puso. Ngunit dahil nagdududa si Lena sa tunay na intensyon nito, sinabihan niya si Light na pag-isipan ito ng mabuti. Gayunpaman, ang tanging iniisip ni Light ay ang malaking gantimpala, kaya agad niyang tinanggap ang misyon. Sa tingin niya, kahit na ito'y posibleng bitag, hindi niya magagawang ukitin ang kanyang pangalan sa kasaysayan kung hindi niya haharapin ang hamon. Matapos ang pagpupulong, isang empleyado ng guild ang nag-abot ng pamphlet na naglalaman ng detalye ng misyon. Ngunit iginiit ni Lena na ang Holy Sister ay may binabalak laban sa kanila, kaya't mahalagang huwag nilang ibaba ang kanilang depensa. Sa puntong iyon, sinabi ni Aya na sinubukan niyang suriin ang kakayahan ng Holy Sister, ngunit wala siyang nakita, isang bagay na hindi pa nangyari dati. Sunod, nang makita si Light na may dalang espada sa kanyang likod, nilapitan siya ni Gravity Keeper,
na nagpaalala na bawal ang mga armas sa conference room at pinatawan siya ng multa na 1,000 gold. Pinagtanggol ni Light ang sarili at sinabing sirang espada iyon, kaya't hindi ito kwalipikado bilang sandata. Gayunpaman, upang mabayaran ang espada ng guild na sinira ng binata, pinatawan siya ng Chief Financial Officer ng mas malaking multa na 5,000 gold. Habang sinusubukan ni Light na alamin kung ano ang magagawa niya, natuklasan niyang hindi na siya maaaring humiram ng kahit anong espada mula sa guild dahil nakasira na siya ng 2. Sa kabila ng aberya, itinuring ng binata ito bilang pagkakataon upang tuparin ang pangarap niyang magkaroon ng sarili niyang espada. Inirekomenda ng receptionist na magpagawa siya ng isang custom-made weapon, dahil ang isang natatanging sandata na akma sa mga katangian ng may dala ay mas epektibo. Dahil dito, lumabas si Light mula sa guild, puno ng ideya na magpagawa ng sarili niyang espada at agad na nais maglagay ng order. At dahil maaaring abutin ng ilang araw bago ito dumating, iminungkahi ni Lena na bumisita sila sa Athena upang magsagawa ng investigasyon tungkol sa natuklasan niyang bakas kay Draa. Sa napagkasunduan, pumayag ang iba pang miyembro at naghiwa-hiwalay sila matapos ang isang panggrupong pagbati. Ito ang pagtatapos ng episode 5. Huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mahuli sa susunod na bahagi.